Melo del Prado sa Super Radio DZW. Nasa linya po natin si Police Colonel Kimberly Molitas, Acting Director ng Zamboanga City Police Station. Colonel Molitas, magandang umaga po, ma'am. Hello. Magandang umaga, Melo, at sa lahat ng mga taga-subaybay, magandang umaga po. Opo, Buenas from Zamboanga City. Opo, buenos dias po sa mga taga riyan, mga amigos y amigas sa Zamboanga. Ay, Yes, teka yes. po, malungkot po itong ating balita, no? 3 po na Boy Scout at meron pa yata 15. Ano po, nagbago ho ba itong figure na ito? Ito na ho talaga ito, ma'am. Hindi naman. Pareho lang. Actually, 15 po siya in total. 15. Yes, 3 po yung namatay. Meron po tayong 2 outpatient at meron po tayong 10 na nagpapagaling sa hospital. So, it's a total of 15 yung naging biktima. 15 yung nagbuhat nung tent. Oho. Opo. Na, Pala. Opo. yes, yes. Saan po, ano yung high tension wire ho ba yung sinabitan ng kanilang tinatayo? Tent yata yung tinatayo nila, ano ba? Di, ma'am? Opo, yes. Mag-opening sana nung annual jamboree ng citywide, no, ng mga Boy Scout natin. And really, unfortunately, no, na nangyari yun while they were preparing sana for the opening, which was supposed to be yesterday. Yesterday. Oho. Yes. So, pinabuhat sana sila nung tent para i-set up, and then yun, tumama nga po dun sa live wire. Oho. So, it was really a very unfortunate event. So, Sino nag-utos po na itayo po yung mga tent na yan? one of the organizers, yun, may mga lead naman sila doon. Kaya titingnan natin, no, after the incident, nag-form tayo ng Critical Incident Management Task Group, which is composed of an interagency natin, the local chief executive. We have the fire, the DRMO. So tayo sa PNP, ang ating forensic group. So, kumpleto naman po yun, the usual na CIDMC task group natin para makita talaga natin kung ano yung nangyari ba. And of course, we have to look at the lapses or kung mayroong liability, then we will properly investigate and file cases. Yun, nakita natin may kable pala doon. Yung siguro po yung sinabitan, ano? Opo, yes. Meron yan, Sir Melo, pag pumunta ka doon, because the area is really designed as a campsite. Opo. In fact, ang tawag yan, Girl Scout campsite yan eh. Kung pupuntahan nyo na in actual, may mga bahay, may mga parang mga tent dyan na built-in na talaga doon sa area. So, they were adding more tents because we have 2,900 na mga bata, no, supposedly to attend. Napakarami. Napakaganda ng lugar, no? And really, halos 3,000 pala to. Sabi nyo, yes, oo. Halos 3,000. And annual ito na ginagawa. So, this is the first time na it happened. But because, 3 young scouts died, our city mayor died. It really... Opo. Sige. Na yung event na yan. Medyo napuputol-putol si ma'am. Pero, teka, sa ganito bang kalaki... Hello? Opo, okay po. Narinig namin uli kayo. Sa ganito bang karami, at saka sabi nyo, annual event to, medyo malaking event ito para sa Zamboanga. Ano po? Yung jamboree na yan. 2024 Council Scout Jamboree. Di ba merong tayong tulad niyan? Meron tayo dapat na naka-standby ng mga paramedics, may mga bumbero dyan, may mga police, may mga ganon. Lahat ng mga precautionary measures ay nakalatag para wala pong madisgrasya. Ma'am, ano pong nangyari? Bakit yata po nakaligtaan yung parting yun na merong pwedeng mangyaring electrocution dyan sa lugar na yan? Yes. As we were briefed yesterday, sabi ko nga po, it was really parating lahat pa lang po, no, Sir Melo, yung araw kahapon, parating pa lang lahat. Well, tayo syempre sa CZP, nakalatag tayo even before because tayo naman is ang protocol natin as nung mula po tayong city director is advance tayo maglatag, no, para i-check talaga natin yung area na wala pa yung mga tao doon. So, yun ang ating protocol tayo sa CZP. For the other agencies who are tasked to be there, hindi ko alam po kung ano yung protocol nila. But yesterday was parang arrival pa lang kasi, Sir Melo, yesterday. So parang datingan lahat yung mga ahensya, datingan yung mga participants. So yun yung titingnan natin, no, Sir Melo, kung ano yung naging pagkukulang. As I was briefed also yesterday, dahil
yung Samselco po yung ano natin dito, yung sa electricity, Opo. no? Mhm. Sila po yun. Nandun, represented din naman siya, pinatawag natin sila kahapon. Mhm. At he told me na may sulat naman daw sa kanila yung organizer. So, tinitingnan natin yun. Ano ba yung naging kulang or ano ba yung preparation din nila. So, hopefully we'll be able to get all the inputs today of the agencies. Pati ang ating Bureau of Fire nandun din. Opo. So, gusto rin nating makita yung kanilang input regarding the height, yung nung Tama. wire na yon, ano ba yung yon. So, yun po yung tinitingnan natin. We hope that i-shed light nila yon to be able for us to, give a good explanation, no, or yung report sa lalo na sa mga magulang, no, na nawalan ng kanilang mga anak at doon sa mga magulang na nagpapagaling naman yung mga anak sa hospital. Tama po, opo. So ang amin lang po dito, sana po talagang may managot po dito. Sa lalong madaling panahon po, ma-file po ang kaso, ang asunto. Matutuloy pa ho ba? Kasi kinancel na po itong Boy Scout Jamboree na ito eh. Tutuloy pa ho ba ito? Yes. Opo. Hindi na, no? Nagdesisyon ng ating mayor na totally i-cancel to give way, in fact, for the investigation. Sige po. Yes, so hindi na siya itutuloy. Tuloy-tuloy investigation natin. We're also waiting for the input pati ng ating forensic group dahil kumpleto talaga kami kahapon to make sure. So, we will follow up today together with the task group kung ano man yung lahat ng findings at yun yung magiging basehan natin. Yung mga investigador naman natin, Sir Melo, tuloy-tuloy yung kanilang pagkalat din, no, ng dagdag na information tungkol dun sa nangyari na yun. Opo, sige po. Salamat po, Colonel Molitas, sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat din po. Si Police Colonel Kimberly Molitas, Acting Director ng Zamboanga City Police Station. Oras! Hinihilingan, walang pinoprotektahan.